Tingnan ko po dito sa sukat. Yan po yung 85, 82. Yung may araw, yung pong binilag natin. Yung po namang 85, 81 ay kanila rin at iyan na nga po yun. Nasa 1.6 hectares. Yan po ang sukat nito. 16,000. 1.6 hectares po ito at maganda nga daw po ito dahil mas marami itong niyog. At ang tapat po niyan abot po doon kasi nasa kanila yung pag-ikot. At yung pong kubo na yun nasa tapat po niyan yung 1.6. Puro pa ganyan po siya. So yan po, mas malakas yung Agos River ngayon. Pantayanan. Ngayon, ang hangganan daw po dito sa lot 85 at lot 85-82, eto na ho yung mga bunga. Alam niyo po yung bunga, yung ginagawa pong panganga. At ito na po ang bungad ng 9,949 square meter. Ang asking po dito 400 ang per square meter. Ganyan po kadami ang niyugan. Yan, so baka ho ito ay nasa, hindi ko po mabilang, ma-estimate kung gaano karami po yung niyog na nandito. At makikita nyo po dun sa plano, ang borders niya po ay creek. Yan po, creek po yun, pag ganun. Ngayon, kaya naman po, yung may mga bunga na tanim, diretso po yan. Yan ho ang papunta ng Infanta Quezon. Ito naman ho ay papunta ng Manila, Marikina. Ito ho ang National Highway. Ito ang tinatawag nating Marilaki Highway. Ang dulo po nito ay Three Lions. Ang barangay po natin ay barangay ng Magsaysay, Infanta Quezon. Meron po tayong mga na-i-vlog na property dito po sa lugar na to. At meron na po tayong na sold out dito na maliit na parsela. Ngayon ho ay ipapakita naman po namin sa inyo yung kalapit nung na mga available pa na lote. Pero ito hong isang mas malaki ay amin pong ibibigay sa inyo ang detalye. Ito ho ay OCT title. Ang sukat po ay 9,943 square meter. Nandito po ang ating plano, yung lot plan ka-indicate. At ito ho mismo yung road na meron akong notaryado, pirma ng mga nadaanan na titulo. Dito ho 6 meters nga ho yung napagkasunduan. Pero usually 4 meters is enough na po para makapasok po yung sasakyan na maluwag. So sa ngayon, ito ho yung road papasok dyan sa ating pupuntahang property. Kaayusin lang ho ito. Makikiraan po. Libre yan dahil dyan. Sarap ng buko. Ayan o, may buko. Ito ho yung road na papalawakin. Ang maganda ho nito, yung pong nakakuha po nung 1,893 square meter nasa abroad sa US. Yun po yung itinaransak po namin dahil nakuha niya po yun si Sir. Shout out kay Sir Edgar. Salamat po sa tiwala ninyo dun sa transaction na binigay nyo sa amin. At ngayon po, ang unang-una ko pong binilag dito yung 4,900, 2,800
At meron na po kaming buyer talaga noon. Nung pagka-upload ko pa lang. Kaya lang po itong seller natin ay nag-ibang isip, sabi hindi na daw muna. Yun ang isa sa nakakasama naman ng loob at nakakasama po ng sakit sa bulsa, dahil kami po ay nagpakagastos na rin naman sa pagkuha ng mga dokumento. At saka isa pa ho na patripping namin bandang huli, nagano po sila, nagbago. Pero ang gusto po nila, kasi siyam po sila magkakapatid, magmula po dito sa 4,900, kadugsong po yung 700, tsaka po yung 2,800, lahata na. Ang una naman po naming usapan, kung alin po yung mauna, kasi po yung 2,800 nasa, ito ho yung senaryo na nangyari dito, na muli po namin ipapakita sa inyo. Ito ho ay available 4,900 square meter, kasama po yung 2,800. Ngayon gusto po ng magkakapatid ay pag binili yon, yung nandun sa tapat ng Agus River, isasama po ito. Yan, yung 4,000 na yan. Yan, puno po ng niyugan. Yun naman po ay magkakadikit naman. May isa pa pong nakasingit na 756 square meter. Ito pong side na to, kanila rin po. Gusto pa rin nilang isama po yan. Ito. Kaya lang ito nga po ay may ayusin pa, kasi yung pong titulo ay napatituluhan po ng mga pinsan nila, pero wala naman pong naging aberya doon sa transaction, dahil nagkaroon na sila ng settlement na ibinigay muli, o mayroon deed of sale na ginawa sila, na pirmado lahat ng pinsan na yung magulang nila ay nakapagpatitulo nung hindi naman nila lupa, at naibalik po dito sa may-ari po ng 4,900 tsaka po ng 2,800. Ang problema lang, wala pa yung titulo, hindi pa nila naayos, so meron pa tong ayusin. Nandiyan po yung 1,600 1 hectare, 1.6 hectares na wala pang titulo dito. Pwede rin po natin ayusin yun, kaya lang mabusising masyado. Mas marami-rami pong ayusin yun. Yan ho ay, itong mga niyugan na to, kasama po ito doon sa 4,900. Ang presyo po nila dito, ang asking ay 400 per square meter. Yun ho. Kumpara po natin doon sa kabila na 1,500 ang asking, nakukuha po doon ng 1 to 1,000 yung pinakahuli. Nung meron po kaming na-vlog doon, hindi ko pa po na-upload, na sold out po agad, nakuha po ng 1,000 per square meter. Ayun pong tapat ng Agus River doon. Ito ho yung daan na sabi nga daw ho, nakita ko naman doon sa kanilang kasunduan na pumirma lahat, ay 6 meters, pero sa 4 meters enough na rin naman. Pero yun po yung nandun sa kasulatan, 6 meters. Ito ho, may creek. Na-vlog ko na po ito. Gusto ko lang pong ulitin at ipakita naman yung 9,900, kasi yun ho ay isa sa pinakamaganda. Mas malawak, mas maraming tanim na niyugan. Yun. Ito naman ho ay lot 8588. Meron dyang structure na. For sale din po yan, pero hindi pa po namin alam ang presyo ng seller, kasi ito po ay nabili na rin lang dito sa mga magpipinsan. Ito yung nadalahan namin ng buyer last Friday. Saturday po may nag-visit. Ang problema, ang desisyon nung siyam na magkakapatid, hindi na daw humuna. Samantalang nung una namin silang dinala, sila pa po ang nagturo nito. Kasama ko sila, 4 na magkakapatid. Ang tagal na po kasi nilang ibinebenta yan. Yan. So ngayon,
Ang nangyari po kasi dahil potential ngayon yung Agus River, ang dulo po nito Agus River, nagawa po sila ng recrap at may kubo doon. Mamaya ipapakita ko po sa dulo. Tapos yan, binakuran na nila ito. Ngayon nagbabago isip nila, ayaw na nilang ibenta, saka na lang daw. Paano yun? After ng mga transaksyon namin, mabilis lang nilang binago. Ito ho, binakuran niya. Tapos doon naman po sa may kabila na yan, may bako din po yan, kaya straight lang yan. Ito po yung nakuha na lot 85, 86. Yan naman po yung Niyugan. So kung ganito po ang hilis niya, possible ito rin po yun. Magmula po dyan, kasi makikita nyo po dito sa lot plan ang itsura nung pong lote. Puro pahaba po yan. Meron pa pong available dito lot 85 na mas malaki po ng kaunti dito sa 1,800. Kaya lang po ito ayusin pa, wala pa hong titulo. Pero pinsan din po yan, yung mga parsela na yan, magpipinsan po yan sila. So possible na nandito po yung lot 88. Yan, tingnan nyo po ito. Sagad po yan dun sa creek. Ito kasama po yan. Meron po ditong right of way, dito ho dadaan. Yung papunta naman po dito sa 9,900, doon naman po sa pinsan din nila. Iba po may-ari nun, iba po mo ito, iba rin po ito, at iba rin po ito. Tapos yung isa pa ho, yung pong bundok na yan, meron po dyan 2 hectares. Overlooking po yan doon na sa Agus. Tapos doon po sa may tapat ng may bato. Yan, kung mapapansin nyo po, ito yung mga tanim. Yan ho, puro kakao. Yung pong chocolate, may niyog, saging, at kapantayanan. Ngayon, ang hangganan daw po dito sa lot 85 at lot 85-82, eto na ho, yung mga bunga. Alam niyo po yung bunga, yung ginagawa pong panganga. At ito na po ang bungad ng 9,949 square meter. Ang asking po dito 400 ang per square meter. Ganyan po kadami ang niyugan. Yan, so baka ho ito ay nasa, hindi ko po mabilang, ma-estimate kung gaano karami po yung niyog na nandito. At makikita nyo po dun sa plano, ang borders niya po ay creek. Yan po, creek po yun, pag ganun. Ngayon, kaya naman po, yung may mga bunga na tanim, diretso po yan. Marami po silang, ito ang hinahanap nila, yung mga pako, yung panggulay. Doon po sa naghahanap ng maaliwalas, mahangin, presko, na may produkto na, ito ho yung ating property na available. Ito ho ay nakapangalan dun sa mag-asawa, at namatay na po yung lalaki, yung babae na lang po. So ayusin pa rin, lalagyan natin ng extrajudicial dun sa mga anak. Tapos po yung babae naman buhay pa. So yun ho po yung proseso rin po dyan. Ito na ho yung kabuuan ng 9,000. Yan po ay creek. Ito. Pero mahina lang po ang tubig. Pero malinis. Yan. Yan po ang borders nya. Dulo na ho yan. Yan ho. Maagos pa rin po. Ito pong kabila na to, another lot po yan. Pero available din po yan, yung sinasabi nila na i-alok din daw po, pati po hanggang doon sa dulo. At abang amin pong pupuntahan din yung nasa tapat nung magandang view doon na may bato sa gitna ng Agus River. Ayan po, may mga tanim na papaya. Ipapakita ko ho sa inyo yung tapat po ng Agus River.
Yun. Pako. Yan ho yung pako na ginugulay. Ang maganda ho dito, maraming tanim na niyog, buko, produkto ho niya. Yung iba pong mga fruit bearing, yan, natatalo na po ng, hindi na ho nakakalaki. Gawa po ng susun-susun na, o kumbaga siksikan po yung niyog. Tulad ho niyan. Pero maganda ho nito, potential siya, pwede po siyang gawin yung resort. Kasi ho, ang pinakamaganda ho dito, yung tapat ho ng Agus River. Yung Agus River po ay isa pong magandang pasyalan ngayon. Ayan, titingnan ho natin yung dulo nito, Agus River. Yan po ay kalawakan. Yan. Ganito ho yung front ng Agus. Makita nyo ho dito sa lot plan, lot 85-82. Borders nyo ho yung nandito. Pinakadulo nya yung creek. Tapos yung bandang, yung front nya po ay Agus River. Dito ho yung right of way. So dito rin po magbibigay din po ng daan para doon sa iba nilang mga lupa. Kasi po yung niyugan na yan, overlooking po yan dito. Kanila pa rin po yun. Pati po yung dito, lot 85-61. Yung pong isa. Nung pong time na nag-video ako, nandito po ako sa part na yan. Pero yung po palang nandun sa may kabila na yon ang 86. Yan. 85-86. Ito na ho yung pinakakabuuan noong 85-82. Yung niyuga na yan. At ito nga ho ay Agus River. Doon sa isa ko pong previous na na-upload na vlog ko, dito rin po ako dumaan. Lahat naman po nung property ay ano po siya, may front sa Agus River. So galing po tayo sa bagyuhan kasi nung Sunday po lumakas yung bagyo. Yan ho ang Agus River ngayon. Pero 2 days lang ho, naka-recover na siya. May mga naliligo. Naka-recover na ho siya. Mas malinis na ho siya ngayon. Malakas na siya. Mas malakas nga lang ang Agus na ngayon. At ayan po yung creek na nasa kabila. Ito ho pala ay abot na ng lot 85-82. Ito hong, yan po ang borders niya. Yan po, may tubig din. Nung unang pagbablog ko po dito, pag video, wala pong halos tubig. Ito na po yun naman, yung 85-61. Tingnan ko po dito sa sukat. Yan po yung 85-82. Yung may araw, yung pong binilag natin. Yung po namang 85-81 ay kanila rin at iyan na nga po yun. Nasa 1.6 hectares. Yan po ang sukat nito. 16,000. 1.6 hectares po ito at maganda nga daw po ito dahil mas marami tong niyog. At ang tapat po niyan abot po doon kasi nasa kanila yung pag-ikot. At yung pong kubo na yun, nasa tapat po niyan yung 1.6. Puro pa ganyan po siya. So yan po, mas malakas yung Agus River ngayon. Yan ho ay pwedeng maglagay ng balsa katulad po ng mga ginawa nila doon. At ang ano po nito, may 10 yung
yung lalim niya mas mataas siya dito po sa property. Yan po yung lupa, ito ho yung agos. Siguro mga may 20 feet ba to? Wala naman 20 feet ano. Ah. Mga kung lang ba rin? 10? Ha? 5 feet. 5 feet? 10 feet. Hindi. Ayan o yung baba. Magmula siguro dito yung pagka-elevate niya hanggang doon. So kahit kung aapaw man, hindi naman siguro ganong kasi ang laki na nun. Ayan. Yan po yung tapat, yung Pisa General na car na po. Oh, Ito naman ho yung papakita ko ho sa inyo. Yan, magmula po dun sa creek na yun hanggang dito. Ito po yung front nung 85-82 9,900. Yan ho yung new gun. Itong nilalakaran ko. May malaking puno. So yan po yung front. Pwede po nating recrapan yung front niyan. Kasi ang maganda ho nun, yung bato na pang recrap nandyan lang po. Yung buhangin nandyan din po. May malaking ito Tangisang Bayawak ang tawag po dyan. Yan po malakas source ng tubig yan. Yung ganyang puno. Ito ho yun, Palawakan. Yan po yung pinaka center. Ang haba po ng front niya. At ang sabi nga daw po ay yung bunga ang pagitan, tinaniman ng bunga. Yung bunga po yun yung panganga. Ito na ho, Agos River po yan. Ibig sabihin po yung mga tanim na nganga na yan, yung bunga, yan po ang boundary nung lot 85 at lot 82 85-82. Ayan ho, ito ho yung 85-82. Ito po yung sa kabila po nito. Ito na ho yung boundary nila, itong Nara. Kasi tuwid po yan, may mga tanim na bunga, yung panganga. Ito naman po yung lot 85-85. Yan, ang prod na po ay ito. Ito ho yung wala pang titulo. At ito naman po yung lot 85-86, yung nakuha po ni Sir Edgar. Itong part na to yung kay Sir. Yan, maganda, pahaba lang po yun. Ito yung front ni Sir. Yan, tinabasa na rin. Mas mababa yung agos. May mga pang recrap. Ito po yung nagbago ang isip. Kaya po nagbago ang isip nila. Dahil nilagyan nila ng ganito, ng kubo. Ito po yung lot 85-87. Nag-recrap na po sila, nilagyan ng kubo. Yan po yung front. Ito po yung sa kanila. Binakuran niya. Ito po ang lapad lang niya. Ito po kabila na. Yan po naman ay binibenta na rin po yan, 6,600 ang sukat. Inaalam lang po namin yung price. May malaking mangga, kaya po sila umayaw dahil nakita nila na dun sa kabila kasi ang ganda ng nagkakakitaan po talaga. Naglagay ng mga cottage at nagpaparent ng mga kubo doon sa mga guests. Yan, ito na ho yung nangyari.
Yan po yung Agus River. Yan po yung barangay ng Pisa, General Nakar. Diyan po maghahanap pa rin kami ng mga available kasi iikot lang po kami. Dadaan doon sa malaking tulay ng Nakar. Tapos kalsada po yan, simentado, papasok dyan. Tapos papunta po doon yung barangay ng Pisa. Yan, ito ho yung ginawa. So may idea ho kayo kung ano ang magandang gawin doon sa 9,900. Nakikita ko naman po sa inyo, ito yung Agus River. Doon po sa banda-banda doon, yung may mga cottage po doon, ang presyo po doon nasa 1.5 ang per square meter. Yun po ang totoong presyohan na pinipresyo nila doon. Yun po kalaki yung Agus River. Katatapos lang po ngayon, nung Sunday po ang lumakas yung bagyo. Monday, Tuesday, so ngayon po ay Tuesday. Tinansak po namin yung lot 8586. Ito po sana sold out na rin, pero ganito yung nangyari. Parang inayos yung recrap kahit walang semento, pero walang tibay ito. Ngayon po yung front, pero ang pinakamaganda ho yung 80, yung isang lot po na yun, yung 9,900. Mas mapapaganda ho dahil mas mahaba yung front nya. At so may idea kayo kung ano, nabibisyon nyo kung ano yung front nung 9,900. Ito lang po yan ang view. Yung pong 1.6 hectares, yung pong niyuga na yun, ang may-ari po nun yung 9,900 din po. Sila rin. Yan po, available din po yan. Pinapabenta rin po yan nila. I-alloc din daw po namin. So since pinsan po nila yung may-ari nung nasold natin dito, 8586, yung kasunod 8585. Ang may-ari naman po nung 9,960, 9,949, tsaka po yung 1.6 hectares, iisa lang. Yung titulo po nasa kanila, na verified na rin po namin, yung certified true copy, at okay po. Okay naman po sa extrajudicial kasi patay na yung lalaki. Yung pong babae lang ang buhay. Andyan po yung kanilang 7 mga anak. Maganda ho ang view. Yan po yung bundok ng Nakar. Ang pinakamaganda ho dito, maglalagay po ng balsa tulad po ng mga ginawa nila doon. Tapos yung balsa nakalutang lang dyan. Actually ito po, pag normal mode siya, sa ngayon nasa beast mode to dahil galing po tayo sa Baguio, 2 days pa lang nakakalipas. Sa bundok po doon umuulan pa, kaya malakas pa rin yung agos niya. Pero yung normal mode po niya, hanggang tuhod lang po yun. Ito, ang mas malalim-lalim lang po ay yung dyan sa bandang gitna hanggang doon. So kung kayo po ay interested sa ganitong property, maganda ho niyan, mga OCT, titulado po yung mga yan. Ito yun, naglagay na bago ang isip, pero hihimukin pa rin namin. Ang sukat po nila ay 2,800. Yan. Sa house hindi pa inabutan. Yan ho. So yun lang po. Better po na makapag-subscribe po kayo dito sa aming channel para po ma-update kayo dun sa mga susunod naming mga i-upload.
Thank you po. Ano, marami na. Yan po yung pako. Masarap siyang to. Iba ba to? Pako din yan. Pako din to. Yun daw ang pinakamasarap na pako. Lapot. Ito pa oh. To. Iba? Hindi. Ah, iba? Bayawak yan. Ano, puno ho ng mga niyog, langka. Ayun, langka, nakangabulok lang. May ang dami pong bunga ng papaya. Ayan. Party. Isang lupa lang po ito na pinarty-party ng mga magpipinsan na. Parte ng kanila sa magulang. Kaya po, may kanya-kanyang hati. Pahaba po siya. Makikita nyo naman po dito sa sukat. Sa latlan, pahaba. Ito na yung kay Sir ano. 85-86 yan po. Liban itong. Ito po kasi yung 85-87. Yung nabago. Kinabukasan lang. Iba na yung desisyon. Sabi nga po nung bibili, kahit bayaran nila yung ginastos dun sa pagtatrabaho dun. Sa pagpaparikrap dun sa kubo. Kaya lang yung desisyon nila. Kaya naman nakakalungkot pag may mga ganong senaryo. Ito na lang ho tayo. Okay na po ito. Sold na rin po to. Yung pong isa 85-85 kukunin din po ni Sir yan. Yung wala pang titulo. Doon po tayo sa 9,949. Titulado po yun. Meron pa po doon naman. At meron pa po doon 1,600. 1.6 hectares. Dito naman nasa 2,000. Yung pong kabila na to, inaalam pa ho namin yung price. That's it po. Yun lang po sa ngayon. Kami po ay pauwi na. At yung pong kumuha po nito, na i-transfer na po niya ni Sir sa bank account nung seller. Yung pong kabayaran, buong kabayaran. Yung buong kabayaran po niyan. At sa deed of sale po, okay na rin po lahat. Transfer na lang po. Dami pong tanim na kakao. Ito yung napapunta ho kay Sir Edgar. May mga tanim na kakao. Yan dito. Pag nakuha niya pa po yung 85-85, lot 85-85. Yan. Yan, umikot lang po ako. Inikot ko po siya. Ito yung daan. Let's go. Nice na nila oh. Ito na huli yung palabas. Siguro po ang distansya po nito mga kulang po ng 300 o mga 200 meters lang po magmula sa National Highway. Kulang po ng 200. Sa Manila naman po ito ay nasa 3 oras. Ang daan nyo po ay dito sa Tanay. Pinakamatagal na po siguro yung 3 oras. Depende po sa pag Marcos Highway po sa Marikina, Kogyo. Yung isa. Yun lang po. Balik po kami dito sa pupunta ng highway. Yun yung creek. So yun, sa mga
gusto po na makuha to, pwede nyo po kaming kontakin. Nandiyan po sa description yung aming yung detalye at ating pong pasyalan, puntahan itong lupang ito dahil napakaganda. May produkto na po. Tayo po ay makikiraan tayo. Oo, daan naman daw po talaga. Nagsabi po kami. Kami po yung makikiraan, sabi niya. Daan naman daw po talaga ito. Ito po talaga yung road. Yan. Dito ibang way po yan. Yan po yung palabas ng National Highway.